Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion itong column sinulat ni Professor Ana Malindog-Uy sa Manila Times. Title: Bullets and Bunkers, is the Philippines the next US ammunition hub? Tungkol ito sa plano, proposal pa lang na ang US magpapatayo, pagawaan ng ammunition, bala, ordnance, yung gamit panggera sa Subic. Ito, sabi, the US House Appropriations Committee has quietly inserted a proposal into the fiscal year 2026 defense budget, the establishment of an ammunition manufacturing and storage facility at Subic Bay, once the crown jewel of America's Pacific military empire, framed as part of the U.S. Indo-Pacific ammunition manufacturing strategy. The project would revive America's forward deployed logistics capabilities in Asia by producing and stockpiling munitions, including key explosive chemical precursors like nitroglycerin and nitrocellulose, right on Philippine soil. I don't know sa inyo ako nakakapanindig balahibo itong mga proposal na ito. According to US officials, the facility would address supply chain vulnerabilities and reduce reliance on distant continental logistics during possible regional contingencies. To the critical eyes attuned to history, sovereignty, and geopolitics, this proposal is less about peace and more about preparation for war. Iyan po ang pananaw ni Professor Ana Malindog-Uy. Paghahanda ito ng giyera. Kaninong giyera? US. Kung sakaling sumiklab ang digmaan sa Taiwan, kung lulusubin na ng China ang Taiwan. It's an open secret, sinasabi ng China na balang araw lulusubin nila ang Taiwan para sa pilitang i-annex o ibalik ang Taiwan sa China. Dahil historically, mulat sa pool, ang Taiwan ay parte ng mainland China. So nahiwalay lang panandalian ang Taiwan after yung pagkapanalo ng Communist Revolution. Nanalo si Chairman Mao Zedong sa kanya revolusyon, tumakbo si General Chiang Kai-shek, siya yung democratic leader ng China noon, tumakbo sa Taiwan. Kaya hanggang ngayon ang Taiwan naging renegade province ng China. Dahil renegade province, kanang rebuilding probinsya, natural yung kanyang mother island, yung China, pipilitin niya ngayon na ibabalik ang humiwalay na probinsya. Ganon yun. So, I agree with Professor Malindog-Uy na itong pagpapatayo ng faktorya ng war materials, ammunition, dito sa Pilipinas is part for war preparations. Okay. So ano naman ang masabi ng ating defense official?
Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. has stated that although no formal proposal has been presented to him, the Philippines remains open to such proposal. But the imperative question is at what cost and for what strategic benefits. So, sa kongreso nila, naisingit na nila. Ako, opinion ko lang ito, bago nila isiningit quietly yung budget doon, tapos na ang usapan nila, I don't know kung kanina, alangan naman na isasama nila sa proposal nila 2026 budget kung hindi sila nakipag-usap. So it's just a matter of formality na i-present nila dito sa Pilipinas. At klaro naman ang Defense Secretary basing dito sa naisulat na open. The Philippines remains open to such proposal. Ang tanong, at what cost? Ano ang benefits? So ano ang cost? To me, ang cost is human lives. Magiging target tayo. Kung ako ang kalaban ng Pilipinas, tatargetin ko yung faktorya ng bala para walang bala ang aking kalaban. Kaya pag pumutok ang digmaan, China versus Taiwan, maliban sa mga missiles, meron na pong US missiles, I don't know how many, nandyan sa northern Luzon ata, nakatutok na sa China. Pag pumutok ang giyera, pauulanan tayo ng missiles din para tamaan yung mga missiles ng US dito, kasama na yung proposal nga ipapatayo, hindi pa naman na ipapatayo, kailang napapag-usapan na madadamay ang buhay ng mga Pilipino sa mga hakbang ito. Mayroon bang economic benefits? I'm sorry. Siguro, mayroon. Kasi kailangan nila ng mga workers. So, will it remunerate yung bang is it worth it? Yung mabibigyan ng trabaho yung mga workers sa manufacturing, ammunition manufacturing plant, ikumpara mo sa danger pag paulanan tayo ng missiles at tatargetin yung manufacturing plant na yan ng bala. So these are all questions na dapat masagot. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon. Ang income natin sa channel na ito, pantulong natin sa tribo, namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tirahan ang tribong Talanding. Panoorin nyo ang video na ito. Si Angkol ang natagaan og sin og mag-atop na ni siya karon. Og karon mo na ni ang kadako sa buslot sa balay ni Angkol sa natagaan na mo og yero. Ay dako akong pagpasalamat kay natagaan ko sin. So Atop na ko gyud. mga dagko na gid kayo ang buslot sa iyang yero. Magtantang na gid si Angkol sa yero kay mag-atop na siya. Karon mag-atop na gid si Angkol. Ora pa. Awat. Okay, idol. Katap lagi si idol.
awit ini na siya. Karon naman na gyud si Uncle sa pag-atop sa iyang balay. So maayo na gyud nga tan-awon. Kayo sa Ginoo nga nakuha na ko sa video nga salamat sa Ginoo kay naiwan na gyud ning akong balay di na ko gyud kulanan. Oh, salamat kayo, Col. Salamat kayo. Oo, thank you. Tawsin katop na tagyod. Mm-mm.